Trending ngayon sa social media ang Epstein Files, ang iskandalong kinasangkutan ng mga kilalang politiko, businessman at ilang sikat na Hollywood celebrities sa Amerika. Pero bago ka mag-isip ng kung ano ang totoo at hindi, tanungin muna ito. Kung walang bigat ang mga dokumentong ito, bakit korte mismo ang nag-utos na ilabas ang mga ito sa publiko? At kung may bigat nga, bakit hindi pa rin malinaw sa marami kung ano ang totoo hanggang ngayon? Dito natin sisimulan ang malinaw na pag-unawa. Ang Epstein Files ay koleksyon ng opisyal na dokumento ng korte, mga testimonies, flight logs, emails at records na may kaugnayan sa kaso ni Jeffrey Epstein na sex trafficking sa mga batang babae na ang ilan ay edad 14 lamang. Hindi ito tsismis, hindi rin ito imbento ng social media. Ito ay mga dokumentong legal na nakasil at kalaunan ay isinapubliko ng mga hukom. Mahalagang tandaan, ang dokumento ay record, hindi hatol. Sa mga dokumentong ito, lumitaw ang mga pangalan ng kilalang tao sa buong mundo. Kabilang sa mga madalas mabanggit sa records at ulat ang mga tulad ni Bill Clinton 500 beses na nabanggit. Donald Trump 38,000 beses nabanggit. Elon Musk 1,100 na beses at Prince Andrew na di pa, bilang kung ilang beses binanggit. Ngunit may ulat na may mga email at larawan niya na kasama sa mga dokumento ng files at marami pang kilalang elites at Hollywood celebrities na ang mga pangalan ay lumabas sa flight logs, testimonies o social records. Mahalagang linawin, ang pagbanggit ng pangalan ay hindi automatikong patunay ng pagkakasala. Walang korte na humatol sa mga pangalang ito batay lamang sa paglitaw nila sa dokumento. Ngunit ang tanong ay hindi lang kung sino ang nabanggit, kundi bakit napakaraming makapangyarihang pangalan ang lumitaw sa iisang network. Ang sistema ay hindi umaasa sa iisang lugar lang, pero may isang lugar na paulit-ulit na binabanggit sa records, ang private island sa Caribbean, ang Little St. James. Hindi ito naging sentro ng usapan dahil sa lokasyon, kundi dahil pag-aari ito ni Jeffrey mula 1,900 at 78 hanggang 2,011 at ayon sa mga biktima at mga atoridad. Dito umano sa isla ginagawa ni Jeffrey Epstein ang mga pang-aabusong sexual, pagpuslit at pagbenta sa mga batang babae at may ilang records na may iilan ding batang lalaki na biktima sa isla na kilala ngayon na Epstein Island. Ayon din sa mga dokumento, ang isla ay bahagi ng logistical setup, pribadong biyahe, walang regular na monitoring at galaw na hindi madaling matrace. Hindi nito pinatutunayan ng krimen ang bawat nakarating doon, pero malinaw na ang setup ay pabor sa pagtatago, hindi sa pananagutan. Sino ang nagpapatakbo ng ganitong sistema? Bukod kay Epstein, malinaw sa mga kaso ang papel ng mga operator at facilitators, mga taong nag-aasikaso ng recruitment, scheduling at galaw ng operasyon. Pinakamalinaw dito ang naging hatol laban kay Ghislaine Maxwell, ang longtime girlfriend ni Jeffrey, na napatunayang tumulong sa recruitment at trafficking ng mga menor de edad. Dito nagiging konkretong ebidensya ang Epstein Files. May organisadong operasyon at may mga taong napanagot sa batas. Ito ay naitala sa testimonies at pinagtibay sa korte. Ang mga dokumento ay nagpapakita kung paano. May mga biktimang hindi agad pinaniwalaan. May mga reklamo na naantala. At may mga pagkakataong nanaig ang impluwensya kaysa sa proteksyon ng bata. Ito ang pinakamabigat na bahagi ng Epstein Files. Hindi ang mga pangalan, kundi ang kabiguan ng sistema. At syempre, ang tanong na patuloy na bumabalik. Ang pagkamatay ni Jeffrey Epstein. Opisyal na desisyon ng autoridad. Suicide. Legal na sarado ang kaso. Pero nananatili ang pagdududa ng publiko dahil sa hindi nasunod na jail protocols, mga kamera na hindi gumana, at ang pagkawala ng pagkakataon para sa isang full public trial. Walang legal na ebidensya ng ibang nangyari. Pero malinaw kung bakit maraming tanong ang hindi na masasagot. Bakit ngayon lang lumabas ang Epstein Files? Dahil ang mga dokumento ay isinelyo ng korte para protektahan ang mga biktima at ang proseso ng batas. Nang matapos ang mga kaso at mawala ang legal na dahilan para itago ang mga ito, inutos ng mga hukom na i-unseal ang records. Hindi ito sabay-sabay, hindi ito kontrolado ng politika.
Ito ay normal na proseso ng transparency sa batas. Sa huli, ang Epstein Files ay hindi kwento ng isang tao lang. Ito ay kwento ng kapangyarihan, access, at sistemang pumalya sa tamang oras. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang sikat na nabanggit, kundi paano pinayagan ng sistema na tumagal ang ganitong operasyon. Ang Epstein Files ay paalala na ang katotohanan ay hindi laging sabay-sabay lumalabas. Pero kapag nagsimula na itong mabuo, responsibilidad nating unawain ito ng may konteksto. Maging mapanuri, huwag gawing hatol ang headline, at piliing matuto bago maniwala. Kung gusto mo ng mas malinaw at edukasyonal na paliwanag tulad nito, i-like ang video, mag-subscribe at i-share. Salamat sa panonood.